So laging manas ang paa. Huwag sisihin ng sapatos. Pag uwi mo galing trabaho, paghubad mo ng medyas, napansin mong baon na baon ang marka nito sa binti mo. Sobrang laki at manas ng paa mo. Ang laging palusot natin, kasi maghapon akong nakaupo sa office o kaya masyado kasing masikip yung sapatos ko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang manas sa paa ay pwedeng isang tahimik na alarm bell ng puso at kidneys mo? Isipin nyo na ang dugo at likido sa katawan natin ay parang tubig sa kalsada at ang puso natin ang mismong water pump o makina na nag-aakyat ng tubig pataas laban sa gravity. Habang ang kidney mo naman o bato naman ang nagsisilbing drainage o kanal kung saan lumalabas ang sobrang tubig bilang ihe. Ngayon kapag humina na ang makina ng puso mo o kaya naman ay barado na ang kanal ng kidney mo, ano ang mangyayari sa tubig? Magkakaroon ng baha at saan laging naiipon ang baha? Siyempre, sa pinakamababang lugar. Dahil palagi tayong nakatayo o nakaupo, hinihila ng gravity ang lahat ng sobrang likido pababa sa ating mga paa, bukong-bukong o yung ankle at binti. Kaya namamanas ka. So hindi lang yan simpleng ngawit. Naiipon ang tubig sa ilalim ng balat mo dahil hindi mo na ito mapump pabalik sa itaas o hindi na maiihi palabas. Gusto nyo bang malaman kung seryosong manas yan? Gawin natin ang pindot test. Diinan mo ang hinlalaki mo, ang ibabaw ng paa mo o yung bunti mo. So, diinan mo yung hinlalaki. Kunwari, ito yung hinlalaki. O kaya, ito yung babaw ng ah, paa o kaya yung sa gilid. Pag lumubog ng matagal at hindi na ibalik, ang tawag dyan ay pitting edema. So yung malalim na lubak na parang nakadiin ka sa memory foam at ang tagal bago bumalik sa dati, ang tawag dyan ay yung feeding edema. Yun nga, yung pag pinisil mo ng ganyan, tas tumubog, tas matagal siya bumalik. So kung madalas itong nangyayari at may kasamang madaling pagkapagod, wag lang itaas ang paa sa unan. Magpa-check up ka na sa doktor. Tag mo yung mga magulang at lolo't lola mo na laging nagmamanas ang mga paa.